ay kabilang sa kaniyang mga anak. Hindi ko po alam kung sink in na sa inyo na kaya kayo nandito kasi kayo po ay mga anak ng Diyos. Wala pong hindi anak ng Diyos dito. So lahat po tayo, dapat malinaw po yun sa atin. At sa umagang ito, mga kapatid, aaralin po natin, titignan po natin ano ang dahilan ng Diyos, bakit tayo kabilang sa kanyang pamilya. Ang atin pong pag-aaral, meron po tayong series for this month, Work for the Lord. Kung tayo po ay nagtatrabaho para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, dapat nagtatrabaho din po tayo para sa Diyos. Sooner, later, tayo po ay iiwanan po natin ang daigdig na ito. Kaya yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, dito sa lupa, magpapatuloy sa langit. Ibig pong sabihin, yung ating pagsamba, yung ating paglilingkod, nagsisimula dito sa lupa kasi hanggang sa langit, paglilingkuran po natin ang Panginoon. Ang atin pong mga talatang pag-aaralan, nakatala po sa Efeso chapter 5 verses 15 at 16. Bilang paggalang po sa mga salita ng Panginoon, inanyayahan ko po kayong tumayo. Ang sabi po ng mga talata, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dumulog tayo sa Diyos. Panginoon, ipaunawa po ninyo sa amin ang iyong mga salita. Hindi po namin ito mauunawaan sa sarili lang po namin. Kaya po, Banal na Espiritu Santo, magsalita ka po sa bawat isa sa amin, makikinig po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na po kayong umupo. Sa atin pong pag-aaral ngayon, connected pa rin po siya kasi yung atin pong naging series last September na stewardship, ito po ay bahagi kasi ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya kahit po sa ating paglilingkod sa Panginoon, connected po ito sa pagiging mabuti po nating katiwala sa mga bagay na ipinagkatiwala po ng Diyos. Stewardship. Ngayon, naririnig po natin, bawat pagtayo po namin sa inyong harapan, yung salitang, yun muna. God owns everything and expects us to manage things according to His plan and purpose. Every decision is a spiritual decision. Ulitin ko po, God owns everything and expects us to manage things according to His plan and purpose. Every decision is a spiritual decision. Kaya kahit ano pong ginagawa ninyong paglilingkod sa Diyos, ginawa po natin ang eleksyon ng ating local church council, yung mga na-elect, every decision, nung kayo po ay pumayag sa mga posisyong kayo ngayon ay naroon, that is a spiritual decision. Kayo naman na maaaring pumili, dumalangin para sa mga local church council, yung inyo pong pagdalangin, iyan po ay spiritual decision. Kaya po, pag-aaralan natin sa umagang ito, talents and spiritual gifts. Listen carefully everybody, wag po kayong maligaw. Medyo sensitive po ang ating pag-aaral ngayong umaga, kaya po kapag hindi niyo ako nasundan, hindi po natin maintindihan ang atin pong pag-aaral. Last Sunday, before ng message ng Pastor Peter tungkol sa Teacher's Appreciation, si Pastor Ernest po yun. Ang kanya pong tinalakay sa atin, stewardship of time. Yan po. Stewardship of time, ibig pong sabihin, napakahalaga po ng oras sa atin bilang mga anak ng Diyos. Bakit po? Sapagkat we should manage our time or use our time
the way God wants us to use it. Kailangan po, kung ano yung gusto ng Diyos, paano natin gamitin yung oras na ibinibigay niya sa atin, gamitin po natin ito ng katulad ng isang mabuting katiwala. Because our time is very limited. Hindi po kayo mabubuhay ng 120, 150. Kaya kahit mabuhay po tayo ng 100 years, short pa rin. Compare sa eternity sa piling ng Diyos. Okay po? Kaya kailangan po ma-manage natin ang ating oras wisely. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan po natin, paano natin magagamit ng maayos, ng masikap, sa kaparaan ng nais ng Diyos ang atin pong mga oras. Ang atin pong sermon proposition this morning, let us be faithful in using our talents and spiritual gifts for the glory of the Lord. Ulit, let us be faithful. Faithful in using our talents and spiritual gifts for the glory of the Lord. Tingnan po natin mga kapatid. Tignan po natin. Kailangan po muna nating maintindihan. Listen po. Kailangan po muna nating maintindihan ano nga po ba yung talent and spiritual gifts. Hindi po yan pareho. Magkaiba po yan. Talents and spiritual gifts, tingnan po natin yung kanilang difference and similarities. Kaya kung titignan po ninyo, maaring napagkakamalan po natin na yung talento ay spiritual gifts din o yung spiritual gift, ito ay talents. Tignan po natin ang mga talata po ng Biblia, ang mga sinasabi po ng Biblia patungkol po sa bagay po na yan. Pero ang sure ito po, both are God's gift. Ito po ay regalo ng Diyos. Yung talents and spiritual gifts, ito po ay galing sa Diyos. Ang talent po, gusto ko pong maintindihan natin, pare-pareho po, listen po. Ang talents po, ito po ay combination of genes. Halimbawa, yung tatay mo, yung nanay mo, halimbawa, mahusay kumanta ang tatay, namana ng anak. Yun po ang ibig sabihin doon, talent. Halimbawa, si nanay, mahusay sumayaw, namana ng anak, that is talent, DNA. Ibig pong sabihin, iyan ay mula sa lahi mo o sa pinagmulan mo. Malinaw na po ang talent po, iyan ay galing po sa Diyos, pero combination po yan ng iyong mga magulang. Okay po? That is DNA. And talents can be possessed by anyone. Ulitin ko po, pwedeng magkaroon tayong lahat ng talent. No? Subalit, ang spiritual gifts, i-explain ko later. Tignan po muna natin, bakit po may spiritual gifts? Bakit po may talent? Ang sabi natin, yan ay galing sa Diyos. Unang dahilan kasi, iyan ang dahilan, both are enhanced by using it. Kaya po tayo pala may talento na bunga ng ating mga magulang na ipamana sa atin. Ito po ay galing sa Diyos, pero ang gusto po ng Diyos, ma-enhance, ma-develop, lalo pang lumago para magamit. Kaya tingnan po ninyo yung mga nasa lamb. Sila po, tumutugtog sila, excuse me po Maaring talent po nilang pagtugtog, pagsayaw, pagpapaawit. Kaya sila nandyan sa ministry po na iyan. Kaya kung titingnan po ninyo, kung hindi po sila magpa-practice, hindi po ma-enhance yung talent na nasa kanila. Kaya po, kung mapapansin ninyo, ang inyong mga anak, ewan ko po kung nagagalit na kayo sa mga anak ng mga manunugtog natin, mga dancers natin, minsan gabi na po kami umuuwi. Huwag po kayo mag-alala, kasama po namin, kasama po nila ako. Kaya po, naglalaan talaga sila ng oras para sila po ay mag-practice, to enhance, para gamitin po ng Diyos sa pagsamba sa Kanya. And ang sabi dyan, next,
Both are given for a purpose. Lagi pong may dahilan ng Diyos, kaya po may talento. Ang bawat isa sa inyo, ang bawat isa sa atin. Maaring ito po ay iba't iba ang ating talento, pero lahat po ng talento pwede pong maging kagamitan ng Diyos. Pwede pong maging kagamitan para po ang ating Panginoon ay papurihan. Kaya nga sabi po natin, every decision is a spiritual decision. Kaya kung may talent po kayo, marunong umawit, sumayaw, manguna, mag-preside o whatever, yung decision po ninyong ipagamit sa Diyos yan is spiritual decision ang inyo pong ginawa. Kaya po, makikita po natin na sa mga anak ng Diyos, ang paggamit po ninyo ng mga talento ay dapat nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Dapat po ang dahilan po natin, kaya tayo umaawit, nangunguna o anumang desisyon na ginawa natin sa kung ano yung meron po tayo, nalulugod po natin ang Diyos. Kaya po, ang sabi po ng talata sa Colossus 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaso lang, sa tao po kayo nakaharap. Iyon po yung reality. Naglilingkod po tayo sa Diyos, ginagampanan po natin yung ministeryong meron tayo, kung anumang paglilingkod meron yon. Kaso sa tao tayo nakaharap. Kaya ang paalala po ng talata, ang sabi dyan, gawin daw po natin ang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Iyon po kasi yung mahirap, mga kapatid. Ang tao po kasi mapanghusga. Kaya ang reminder ng Diyos, gawin ninyo ang inyong ginagawa para sa Kanya. Kaya po, makita po natin na yung mga talento, maaari po ninyong gamitin para sa paglilingkod sa Diyos, para bigyan ng kapurihan ang Diyos kasi sa desisyon po ninyong yan, ginawa po niyan bilang pagdedesisyon para sa Panginoon. Kaya po, kung titignan po ninyo, yung talento po na yan ay nasa inyo, baka hindi nyo lang minsan alam. Sa mga unbelievers, tingnan po natin, sa mga believers po ako nagsasalita. Sa mga unbelievers po, of course, yung mga talento po nila, saan nila ginagamit? Yung mga singing contest, ano ang dahilan? Merong prize. And of course, makikilala po sila. Kaya po, kung titingnan po ninyo, yung talento ng mundo, kapag sinabi kong mundo, ano po yung ibig sabihin? Unbelievers, very good. Yung talento ng mundo o ng mga unbelievers, ginagamit po nila para sumikat, para makilala, at ginagamit po nila para sa kanilang ikabubuhay. Siyempre, meron po yung prizes, may reward po yan, at para sa kanilang sariling monumento. Of course, kapag mahusay kayong singer, makikilala po kayo. Di po ba? Tignan po natin yung pagkakaiba. Ayan. There is only one major difference. Only those who are truly in Christ have spiritual gifts. Ito na po yung pagkakaiba. Yung mga unbeliever, pwede po silang may talent. Yung mga believer, pwede pong may talent. Pero, yung mga unbeliever, wala po silang spiritual gifts. Ang mga believer, may talent, plus may spiritual gifts. Malinaw po? Okay po. Sige, sunod lang po kayo. Yung spiritual gifts, lahat po ito mga kapatid. Okay? Hindi po lahat lang ng mga tumatayo, mga nagpipreside dito, ang may spiritual gifts. Lahat po ng mga sumampalataya kay Kristo, lahat po ng mga anak ng Diyos, tayo pong lahat ay may spiritual gifts. Gusto ko pong maging malinaw sa atin yan, nang kayo po ay tumanggap kay Kristo, nang kayo po ay binilang ng Diyos na Kanyang anak, kasabay po noon, isinangkap ng Diyos sa inyo, isinangkap ng Diyos sa atin ang ating spiritual na kaloob. Kaso lang, hindi po natin siya alam.
Kaya po, wala po ditong pwedeng magsabi, wala akong spiritual gifts, wala po. Kasi po, lahat po tayong mga anak ng Diyos, nung tanggapin natin si Jesus sa ating buhay, hindi lamang tayo naging anak ng Diyos, naging tagapagdala rin po tayo ng mga spiritual na kaloob na ibinigay ng Diyos. Subalit ang mga unbeliever, wala po silang spiritual gifts. Yun po yung malaking pagkakaiba po niyan. Kaya kung titignan po natin, kung ang pagkakaiba po ng talents and spiritual gifts, ang spiritual gifts at talent, meron ng Kristiyano, dapat ma-discover nyo yan. Lahat po tayo, dapat ma-discover po natin iyan. Kasi ang number 2, ang sabi diyan, talents and spiritual gifts, kailangan po nating malaman. I-discover po natin ano ang meron ako na galing sa Diyos. Listen carefully please. Ang sabi po ng talata, mga kapatid, unang Korinto 12:1. Mga kapatid, ngayon, tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Kaya po, na-overlook po minsan sa ating mong pag-aaral ng salita ng Diyos o pagtuturo sa atin ng salita ng Diyos ng spiritual na kaloob, ito po ay nasa inyo na, nasa atin na, kaya kailangan po na maintindihan natin, magkaroon tayo ng tamang kaalaman tungkol sa spiritual gifts, wastong kaalaman. Kaya kung titignan po ninyo, kailangan talaga this morning, lahat po tayo, ma-discover po natin yan. Meron pong mga tao na, balik tayo sa talent, talented sa mga arts, di po ba? May mga taong mahusay gumuhit, kahit sa mga kababaihan kahit nasa jeep, nakakapag-lipstick, nakakapag-makeup, ay joke lang. Hindi po. Ako nga nakakapag-lipstick ako kahit ako nagdadrive. Arte pala yun, hindi pala yung arts. Maarte lang pala yun. Lahat po tayo may mga iba't ibang kakayanan na wala minsan yung iba. Okay po? So yung iba po ay magaling mag-swimming, mga swimmer po natin, mga athlete po natin, di ba? Iba't iba po yung kanilang galing. Subalit, yung mga talent po na yon, ano lang po yun, kumbaga, para sumikat sila. Kaso nga lamang po tayong mga anak ng Diyos, yung mga talent po ninyo, ipinagagamit po nga ninyo sa Diyos. Hindi po ba? Sino po sa inyo ang may kakilalang sobrang talented na tao? Meron pong mag-gifted may mga talented na tao. Hindi po ba? Meron po akong meron akong napanood sa YouTube. Ano lang po yung bata, siguro 5 years old. Ang ganda ng boses niya. Nagulat ako, paano niya nakakanta yung kanta, hindi pa naman siya nakakapagbasa, English pa. Tapos ang ganda talaga ng boses, napakalinaw ng diction, pagbigkas ng word. Talent po iyon. Ano ho? Si Jose Rizal, di po ba? Marunong siya ng iba't ibang lengguwahe, marunong siyang magpinta, doktor pa siya, nasa kanya na ang lahat. Baka po meron kayong ganun dito. Nasa inyo na ang lahat. Subalit, hindi po mahalaga mga kapatid kung gaano tayo ka-talento. Hindi po mahalaga na maraming talent ang isang tao, lamang pa rin ang Kristiyano sa kanila. Kasi ang Kristiyano may mga spiritual na kaloob. Kaya kung titignan po natin, ano nga po ba, ito na po tayo. Ano nga po ba ang mga spiritual na kaloob? Are you ready? Number 1, ministry gifts. Ministry gifts, andyan po, wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, helps, administration, leadership, distinguishing spirits, speaking in tongues, and interpreting tongues. Hirap naman yan, Jack. English, sige. Lagay natin sa Tagalog. Ayan po. Sige po mga kapatid, basahin po natin ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan, subalit iisang espiritu ang nagkaloob nito. So kung titignan po ninyo mga kapatid, ang pinagsasabihan po ni Pablo dyan ay mga Kristiyano. Sa Korinto
At sa oras na ito, Kristiyano sa Area E. Ibig pong sabihin, kailangan po nating maintindihan na lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng mga ministry gifts. Ang ilan ay karunungan, ang iba daw ay katalinuhan, magkaiba po kasi yun. Yung karunungan ay mula sa Diyos, minsan yung katalinuhan na acquire sa pag-aaral, yung karunungan mula sa Diyos na minsan nasa isang sitwasyon ka, hindi mo alam ang gagawin mo, maglalagay ang Diyos ng karunungan sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. Yun po, isa sa halimbawa ng karunungan. Ngayon, yan pong mga kaloob na yan, pansinin po ninyo, ang ilan sa inyo. So, hindi po lahat ha, ang ilan. Sige, titignan po natin ang ating sarili habang tayo po ay nag-aaral, wisdom and knowledge. Sumunod sa verse 9, ay mali pala yung gawa ko, mababa. Ang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba. O, sa iba, baka wala tayo sa nauna, ng pananampalataya sa Diyos, even faith, mga kapatid. Iyan po ay ministry gifts. At sa iba ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Talaga, Jack? Hindi po ito faith healer, ha? Hindi po ito faith healer. Pero, nagkaloob po ang Diyos ng kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit, sa mga anak ng Diyos. Listen carefully, please. Sino po sa inyo ang nakapag-exercise na ng kaloob na ito? Halimbawa, may sakit ang inyong anak, sino po ang nag-pray? At gumaling. Praise the Lord. Kasi po mga kapatid, totoo po yan. Totoo po ang Diyos ay nagbigay ng kaloob na magpagaling sa mga may sakit. Alam po ninyo, nung ako po ay pumasok sa ministry, magsa 17 years old lang po ako. Kaya nagdalaga po ako sa Bible school na. Ngayon, ang una ko pong assignment, mag-18 lang po ako. Kasi po noon, during yung Yemilif Bible Institute, Yemilif pa po kami, mag-aaral kami ng 6 months, dadaling kami sa destino, balik. So, ang nangyayari, Monday to Friday, nag-aaral kami. Saturday, Sunday, nasa destino kami. Tapos, may break po yon ng mga ilang buwan, saka kami babalik ulit. Ganong mga scenario. Sa nadestinuhan ko po, ewan ko kung meron aware sa inyo sa Binangonan, Rizal, Talim Island. Alam po ninyo, doon ako nadestino, grabe po iyak ko. Kasi bunso po ako sa magkakapatid, 17 lang ako. Iyak po talaga ako kasi sobrang tahimik ng lugar. Magbabangka po ng 2 hours bago makarating doon sa, ano po kasi yon, mga barangay. Malaki pong barangay, maraming barangay. At alam po ninyo, yung nakasama kong pastor, araw-araw po, gigising kami, kakain lang kami. Tapos magbabahay-bahay po talaga kami. Magwi-witness po talaga kami. Yun po yung sistema ng pag-mission po noon eh. Ngayon, kapag ka po merong may sakit, marami po sa amin, ang tingin po yata sa amin, mga spiritista, mga faith healer, pag may sakit, kahit hindi po namin mga na-witnessan, pinapatawag po kami. Hala, sabi ng pastor, tara, pray lang tayo, sabi ng Diyos eh. Di ba? E di pray siya. Ako hindi talaga natatakot ako eh. Sige, pray siya, baka hindi to gumaling eh, pagbabatuhin kami. Alam po ninyo, ang taas ng lagnat ng bata. Pero iba po yung faith ng nakasama kong pastor. Yun po yung tumulong sa akin para ma-enhance yung kaloob po na yan. Pray po talaga siya. Sabi ng pastor, may langis po ba kayo? Kasi yun po, di ba, sabi sa Santiago, kumuha ng langis, ipahid sa may sakit, at ipanalangin, ang panalangin ng pananampalataya ang magpapagaling sa may sakit. Eh wala daw. Alam niyo, tatawa sana ako, kaso kinakabahan ako eh. Sabi, meron po ba kayong mantika? True. Mantika talaga, literal. Hala, meron daw. Alam ko mo talaga, sabi, Jack, ano ka? Ano ka, Jack? Mag-dip daw ako. Sunod po ako. Pinunas niya po dito.
Ang init, pagkapunas ko, ang init ng ulo ng bata, sa taas po ng lagnat. Kasi po doon, walang ospital. Bago po sila makapunta ng bayan, magbabangka ng 2 hours. Kaya kapag may espiritistang katulad namin, tatawagin, de joke lang. Alam po niyo, nag-pray siya. Nag-pray po siya sa pangalan ni Jesus. Ang espiritu ng lagnat sa batang ito, inuutusan kita, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Hindi ako dumidilat. Hindi ako nakapikit talaga ako. Kasi baka ako na mangyari. Alam po ninyo, hindi mahaba yung panalangin, yun lang po Pag amen, grabe ang pawis ng bata. Baka sa langis, no? Hindi, joke lang. Grabe po yung pawis ng bata. Tapos, sabi nung pastor, ang taas ang lagnat ng anak, bangon ka. Hala, pinabangon. Pinabangon talaga. Bumangon po yung bata. Alam po ninyo, walang lagnat. Tanong, na born again ba yung pamilya? Hindi. Pero Bible study po namin. No? Pero ngayon, born again po, member na po doon. So mga kapatid, doon po ako nag-start ma-amaze sa Diyos. Kasi kapag pala sinabi niya, ginagawa po ng Diyos. Pinagkaloob yan Hindi naman po sinabi dyan na pinagkaloob sa mga mahuhusay magturo, mga magagaling, wala po Ang sabi dyan, ang espiritu ring iyon nagkakaloob sa iba. Ngayon sabi ko, Lord, baka meron din ako. Alam po ninyo, many times simula po noon, lagi po kaming pinapatawag para mag-pray sa mga may sakit, lalo na mga member po namin. Doon, nung mga una, hindi na po, pangalawa, pangatlo, hindi na po ako natatakot. Pinagpipray na rin akong mag-isa. Na-discover ko, ang Diyos po talaga nagpapagaling. Marami po akong pinag-pray sa biyaya po ng Diyos, gumaling po talaga. Nung una, amazed na amazed ako, pero nung mga hindi na. Kasi sabi ng Diyos yan ba't ka magugulat? Ibig pong sabihin, totoo ang salita ng Diyos. Nung ako po ay ikasal kay Kuya Danny, nung unang dalan niya sa akin, nung kasal namin kasi, tumira po ako sa kanila ng 1 year. Kasi 1 month ng kasal namin, umalis na siya, nagbarko na siya. So, tumira ako ng 1 taon. Pagdating namin sa kanila, ang taas ng lagnat ng biyanan kong babae. Ang taas po ng lagnat. Nasa kwarto na nilang mag-asawa, pinasok ko, sabi nung tatay namin, ano pa yan kanina pa yan, ang taas-taas ang lagnat. Pinag-pray ko po iyon. Yung biyanan kong lalaki, hindi po Kristiyano yun. Pinag-pray ko po yun, sabi ko, Lord lang sinabi ko. Tapos sinaway ko sa pangalan ni Jesus, espiritu ng lagnat. Umalis ka. Alam po ninyo, iniwan ko na. Hinaya ako magpahinga. Pero pinagpawisan po, pumasok na ako sa loob. Maya-maya nasa likod ko, kain na daw kami. Maghapon nakahiga. So mga kapatid, many times, in-exercise ko yung sinabi po na yan ng kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. Lahat po kayo, pwede po ninyong gawin. Kung may anak kayo, apo kayo, wag doktor agad. Yung doktor na pinupuntahan ninyo, ang Diyos nila, ang Diyos nyo. Painumin lang ng antibiotics yan Painumin ng kung ano-ano, gagastos kayo. Pero kayo, pwede po kayong manalangin, pwede po ninyong ipakiusap sa Diyos na sila po ay gumaling, gifts of healing. Marami pong pagkakataong na-experience ko po yon. Kahit po yung demon possession, nung una po, takot na takot ako. Pag may demon possession, lagi akong pinapatawag. Hala, Nung minsan pinatawag po ako, kwento lang po, mamaya iksiyan ko na iba. Pinatawag ako, demon possession, nasa pintuan pa lang ako ng church. Sabi nung na-possess, nandito sa altar, dinala nila rito sa pulpit. Akala kasi nila pag nasa pulpit, gagaling. Ito naglulupasay. Itong makita ko, tumayo. Yan, sabi niya, nakakatakot dyan, huwag ka lalapit sa akin. Mga ganong salita, ay, huwag po. Tapos nung lumapit ako ng esay, sinaway ko po. Tumahimik po siya. Mga kapatid, hindi po tayo, mga faith healer. May gifts of faith po tayo. Anumang sitwasyon, kahit ang kahirapan, mga kapatid,
Kung kayo po hirap na hirap, kaya po ninyong sawayin po yan. May dahilan ang Diyos sa mga pinagdaraanan natin at may kaloob tayo na pwede nating gamitin kasi tayo po ay anak ng Diyos. So nandyan po yung iba't ibang uri ng kaloob sa sumunod na verses. Ayan, gumawa ng mga himala, magkaroon ng bulkan. Wag naman ganun. Magkaroon ng bahay. Joke lang. Ang sabi dyan, pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng himala, may pinagkalooban din ng kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, at may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Maraming nagpa-prophesy, babalik na si Kristo, magkakaroon ng lindol, na sa mga nangyayaring yan. Yung iba, naniniwala, minsan sa mga Kristiyano, may naniniwala pa. Pero may mga Kristiyanong kayang i-discern kung galing ba yan sa Diyos o hindi. So yan po yung sinasabi dyan. At ang sabi dyan, yung iba naman, pinagkalooban ng kakayang magsalita sa iba't ibang mga wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Minsan po, during worship service, merong magsasalita ng ibang lengguwahe, tapos hindi nyo naman maintindihan yung ibang lengguwahe po. Ewan ko kung may naka-experience na po ng ganon. Tapos sa ibang lugar, may mag-i-interpret ng sinabi nun. Iyon po yung itinutukoy dyan, na magsalita ng mga iba't ibang wika at magpaliwanag. Pero pag wala pong paliwanag, hindi po iyon dapat. Sabi ni Pablo, dapat may magpapaliwanag. Madalas po, many times ko pong na-experience yan, may mga nag-speaking in tongues during worship service, habang sumasamba sa Diyos, may magsasalita, hindi mo alam kung anong lengguwahe. Pero doon sa kabilang ganon, may nag-English. In English po yung sinabi no, sa kabilang ganon, may nag-Tagalog. Iyon po yung kaloob na mula po sa banal na Espiritu Santo. Pero kung naka-experience po kayo na may magaganon habang nag-worship, hindi ko po alam. Kasi pinapractice po nila yon during worship sa ibang denomination. Para nga naman ma-enhance o ma-experience yung ganoong kaloob. Pero kung gusto po natin ng ganong kaloob, sabi nga ni Pablo, i-desire natin. I-desire po natin. At kapag yan ay gustong ibigay sa atin ng Diyos, ipagkakaloob sa atin yan ng Panginoon. So yan po yung mga kaloob na ministry gifts. At iyan pong ministry gifts na yan, iyan po ay para, kaloob po ng Banal na Espiritu Santo, para magpatuloy ang ministeryo ng Panginoon. Iyan po ang dahilan ng ang mga ministry gifts, iyan po ay tools o tool ng Banal na Espiritu Santo para i-utilize ang ministeryo ng Diyos sa loob ng iglesia. Kaya po iyan ang spiritual gifts sa mga anak lang ng Diyos. Okay po? Sumunod po ay ang supporting gifts. Ano pong supporting gifts? Ayan. Prophecy, service, teaching, encouragement, giving, administration, leadership, and mercy. Ayan. Sino pang mercy ang pangalan? Hindi, joke lang po. Diyan po, ang sabi po ng talata, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kaya minsan sabi ko yung speaking in tongues, iyan po ay kaloob ng Diyos. Kung iyan po ay tinanggap natin mula sa Panginoon, ang sabi diyan ay ipahayag natin. Pero dapat galing po sa Diyos. Kaya dapat ma-discover talaga natin kung iyan ay atin pong kaloob. Sumunod, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Ang baba ng gawa ko. Okay po. So makikita po natin, sa loob ng church may mga teacher. 'Di ba? By profession, and yung iba, dahil sa ministry. Alam po ninyo, last Friday, sa mentoring po namin, nung Friday, nagbigay po ako ng papel sa akin pong primary. Sabi ko, gumuhit po kayo, gumawa kayo ng larawan ng kahit ano na magre-reflect ng inyong sarili. Ang gaganda po ng kanilang mga drawing. Part po yun ng, ng lesson po namin.
yung the creation of life. Ngayon, drawing po sila, tapos i-explain po nila anong ibig sabihin ng drawing nila. Bakit ganon yung drawing nila. Ang gaganda po ng mga drawing, lahat connected sa kanila pong buhay at sa kanilang paglilingkod. Isa po na notice ko, natutuwa po talaga ako until kaninang umaga, iniisip-isip po siya, si Nanay Aida. Del Rosario po siya, no? Nanay Aida. Ang drawing po niya, isang tao at maraming mga tao. Wala si Nanay Aida? Ay, nandiyan, nakita ko kanina. Okay po. Ngayon, sabi niya, hindi ko alam kung ano ba ito. Na-explain na niya. Basta, sabi niya, merong nagtuturo. Sabi niya, nung siya ay nag-aaral, ayaw siyang pag-aralin sa college ng magulang niya kasi mag-aasawa lang din daw siya. Di ba, yung mga nanay natin noon, hindi pinag-college kasi daw, mag-aasawa lang naman yan eh, wag mo nang pag-aralin yan, ang pinag-aaral yung mga lalaki. Di ba? Mga lalaki, bulakbol. Hindi, joke lang. Di ba? Kaya po, alam nyo si Nanay Aida, pangarap niya, alam po ninyo, maging guro, maging teacher by profession. Ngayon, ayaw siyang pag-aralin, nag-aaral daw siya sa garay, layo-layo, nilalakad lang niya. Tapos sumasali siya sa mga paluwagan kasi gusto niyang magkaroon ng pera, pambili ng mga gamit niya sa school. Pagdating sa college, hindi na raw talaga siya pinag-aral. Pero gustong-gusto raw niyang magturo. Alam po ninyo, pagdating daw dito sa church, nagkaroon ng opportunity kung sino yung gustong magturo, mag-lead. Sabi niya, sumali daw siya kasi gusto niya daw talaga yung pagtuturo. Kaya alam po ninyo, ngayon, po siya, leader po siya ng life group, yung Sunday school tuwing Sunday pagkatapos ng service. Alam po niyo, love na love daw niya yun. At alam po ninyo, pagka Sunday school po, bumababa ako eh. Ino-observe ko po yung mga teacher, paano sila nagli-lead ng mga grupo. Akala nila, tumatayo lang ako doon. Hindi nila alam, sila yung ino-observe ko, paano magturo itong mga to. Si Nanay Aida, alam po ninyo. Alam kong lahat po kayo, excellent ang ginagawa niyong pagtuturo. Kaso lang na-notice ko lang nga si Nanay Aida. Talagang nagtuturo po siya nung una, sabi ko, Nay, kaya pa kaya ni Nanay? Pero ang saya po niya sa pagtuturo. No, talagang sabi niya, gusto ko to love ko to. So mga kapatid, kung ang kaloob po ninyo ay pagtuturo, kung hindi man kayo naging guro by profession, si Pastor Peter, grabe, no? Guru na by profession, pastor pa, ang tindi. So, ikaw na, pastor, praise the Lord. Diba? Si Nanay Aida, ang plano sa kanya ng Diyos, magturo ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, baka po meron sa inyong ganoon ang kaloob. Yan pa nga paglilingkod. Minsan hindi naman kailangan magturo, minsan maglingkod. Kaya minsan, di ba, sa loob ng church, ako na magluluto, ako na magdadala ng pagkain, ako na maglilinis. Kaloob po kasi yun. Kaloob po yun. Yung atin pong pagawain head, kilala naman niyo po yung kung sino. Kapag may ginagawa po sa church, lagi ko siyang tinitignan. Sabi ko, nag-iisa ka lang, kuya. Okay lang daw. Kasi pag marami daw, magulo pa. Joke lang. Pero alam po ninyo, nagagawa niya ng maayos yung kanyang mga gawa. Minsan ang hirap-hirap akit siyang mag-isa. Yan yung tungtungan ng speaker. Ginawa po niya yan. Sa mga kapatid, kung paglilingkod ang inyong kaloob, ipaglingkod po ninyo sa Diyos. Kung pagtuturo, magturo po kayo. Mamaya po, papaliwanag ko pa. Sumunod, bibilisan ko ng gulo ko. Hindi pa, meron pa. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay ebanghelista, ang iba ay pastor at guro. Mga kapatid, wala na pong apostol, wala na pong propeta. Ebanghelista, may mga evangelist sa iba't ibang bansa. Subalit yung trabaho ng apostol, ng propeta, ng ebanghelista, meron. Kaya po kami nagtuturo ng salita ng Diyos, kaya kayo, yung mga leader, nagtuturo ng salita ng Diyos. Iyan po kasi yung trabaho ng mga propeta, apostol, ebanghelista noong panahon po ng una. Sabi diyan, may pastor at guro, mga kapatid. Kaya po ang ministeryo ng atin pong mga kabataan, sa atin pong YWAP,
Balik na po sila sa youth service ha. Kung may mga anak po kayo, mga kapatid, na hindi umaattend sa church, padaluhin po ninyo. Ibilang nyo sila sa mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos. Baka habang sila po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, lumalago sa pananampalataya sa Diyos, pagdating pala ng panahon, sila ay magiging pastor, magiging diakonisa. Ako po noon, umaattend lang po ako ng Sunday school. Pero at my age ng 12 years old, assistant na po ako ng Sunday school teacher. 12, naglalaro pa po yung 12. Pero kasi during our service sa Panginoon, doon madidiscover po ninyo ano ang kaloob sa inyo ng Diyos. Kaya kung titignan po ninyo, kaya may pastor, galing yan sa loob ng iglesia. Hindi po kami galing sa anumang planeta. Hindi po. Ako po, member ako ng IRM Tanyong, Marikina. Si Pastor Guyong po, si Pastor Ernest. Pastor, kayo po, Patag, IRM. So, galing po kami sa loob ng iglesyang katulad nito. Hindi po kami galing sa kawalan. Kaya po, ang kaloob ng Diyos nandito. Kaya nagpapatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Itinuturo po natin ang mga katurong ito. Baka narito ang mga future na mga manggagawa ng Diyos, sa mga pastor, ang mga diakonisa. Meron na rin naging pastor dito, ano po? Hindi ko alam kung sino. Opo, si Pastor Ed, nandun po sa Interville, home church ni Mister. Opo, o nga, di ba? So dito po galing yon. So makikita po ninyo, totoo po na ang Diyos ay nagkakaloob ng mga spiritual na kaloob. Iyan po ay sumunod na, establishing, ayun nga yun. Pareho lang yan. Okay po. Subalit, paano po natin madidiscover kung ano ang kaloob na spiritual ng Diyos sa inyo? O sa atin, kasi ako na-discover ko na po, pero patuloy ko pong dinediscover pa din. Una, sabi diyan, through the Holy Spirit. Inaral po ninyo, bago kami dumating, yung mga foundational truth sa Biblia, yung saligan sa pananampalataya natin, natalakay po yan, ano ang banal na Espiritu Santo. Siya po ay Diyos. Persona ng atin pong Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, ibig pong sabihin, ito pong Holy Spirit, ito po ay persona ng Diyos, ito po ay Diyos. Kaya kung nais po nating ma-discover kung anong kaloob sa atin ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi po, ang Espiritu Santo ang nagtatrabaho sa atin ngayon. Ang Diyos Ama nagtrabaho noong unang panahon sa Old Testament, lahat po ng mga bagay na ginawa ng Diyos, nagkasala ang tao, pinadala si Jesus, di ba, namatay sa cross, bumalik si Jesus sa langit, subalit iniwan sa atin ng kanyang isang persona, ang banal na Espiritu Santo. Kaya habang ako ay nagsasalita sa inyo, nagtuturo sa inyo, ang banal na Espiritu Santo ang nagpapaliwanag sa inyo. Na minsan, habang tayo po ay nagsishare ng gospel, ang banal na Espiritu Santo ang nagtuturo sa ating sinesyaran. Kaya kapag sinabi nyo, gusto mo bang tanggapin si Jesus sa iyong buhay? Hindi po kayo ang dahilan nung kaya niya tatanggapin. Tatanggapin niya si Jesus kasi ang banal na Espiritu Santo ay nagsasalita sa kanya habang nagsishare ka ng gospel. Iyon po yon. Kaya kung nais po ninyo na ma-discover ang inyong kaloob sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, na, ang sabi nga natin, ibinigay na po yan nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Ang sabi po ng verse, 1 Corinto 12:11, ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa Kanyang ipinasya. Kung ito po ipinasya ng Diyos na nasa inyo, mga kapatid, tanungin nyo ang Panginoon ng banal na Espiritu, ano ang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? Kasi ang Diyos Espiritu Santo ang naglalagay niyan sa atin ayon sa Kanyang pasya. Baka lang hindi pa po ninyo alam. Pangalawang bagay po, engage. Matapos po nating ma-discover,
Mamaya, i-guide ko po kayo. Matapos po nating ma-discover ang kaloob ng banal na Espiritu Santo, kailangan po nating magtrabaho. Gawin po natin, mag-engage po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Tingnan po natin ito. We often discover our gifts in the process of serving. Kaya habang tayo po ay nagpapagamit sa Diyos sa iba't ibang talentong meron tayo, kaloob na meron tayo, pagkakaloob man yan, kahit nga sa finances may kaloob na magkaloob ng pera pero hindi makapagtrabaho sa church. Kaloob din po kasi yon. Mamaya maintindihan po natin yan. Subalit, kapag hindi po tayo naglingkod sa Diyos, hindi po natin lalo madediscover ang spiritual na kaloob sa inyo ng Diyos. Kasi po, iyan ay madediscover lamang po natin kapag ito po ay ating naglingkod po tayo, doon ipapakita ito sa atin po ng Diyos. Kaya, mag-start na po tayong maglingkod sa Diyos. Tingnan po natin ang pangatlong bagay. Huli na yan, pero ipapaliwanag ko po yung spiritual gifts. Yung spiritual gifts and talents, yung una sabi natin, i-discover, di ba? Discover, pangalawa pala yon. Yung una, dapat po ay ating makilala yung pagkakaiba. Sumunod, i-discover. Pangatlo, kailangan nating i-dedicate yan sa Diyos. Kailangan po nating i-dedicate sa atin pong Panginoon. Dedicate means commit. When we say commit, we use it for God. Ulitin ko po, gagamitin natin ito para sa ating Panginoon. Okay po? So kung na-discover na po ninyo ang inyong mga spiritual na kaloob, gamitin po ninyo para sa Diyos. Kung hindi pa, i-discover po natin yan, tutulungan po tayo ng Panginoon para ma-discover, at kapag na-discover po ninyo yan, gamitin po ninyo para sa Diyos. Lahat po ng tinawag ng Diyos, lahat po ng mga anak ng Diyos, naligtas po kayo, tinawag po kayo ng Diyos, hindi lamang maligtas, kundi maglingkod. Hindi po tayo maligtas lang sa impyerno, patungo sa langit, kundi para din po maglingkod sa Diyos. Package po iyan. Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos, meron ka pang spiritual na kaloob, gamitin po ninyo para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Kaya po, tandaan po natin, yung mga anak ng Diyos na naligtas, tayo po, meron po tayong dapat malalim na kagustuhan na maglingkod sa Kanya. Hindi ko po alam ang inyong dahilan, o baka, linggo na naman, ano na naman gagawin namin? Nakakatamad. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang isang anak ng Diyos na naligtas, iniligtas ng Diyos, may malalim na kagustuhang paglingkuran ang Diyos. God did not save us for nothing. God saved us to serve Him with our talents and spiritual gifts. Hindi po tayo niligtas ng Diyos para lang sa wala. Niligtas po tayo ng Diyos para tayo po ay maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga talento at mga kaloob. Every Christian is a minister or servant of God. Hindi lamang po kami ang mga ministers, kayo pong lahat. Iba't iba nga lamang po ang ipinagkaloob sa atin ng atin pong Panginoon. Kaya ang sabi sa unang Pedro 4:10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa kapakinabang ng lahat. Sabi ko nga, naglilingkod tayo sa Diyos kaso sa gitna ng mga tao. So kung ito po ay ginagawa natin bilang paglilingkod sa Diyos para sa kapakinabangan ng lahat, dapat. Okay po? Kaya po, sabi dyan, hindi ko na babasahin. Para po. Kaya po tayo pinagkalooban ng Diyos ng mga bagay po na yan, mga propeta, teacher, evangelista, gift of faith, lahat po ng yan, to equip. Ibig pong sabihin, kapag tayo po, kailangan nating ma-equip para daw ihanda ang bawat isa sa mas malalim na paglilingkod sa Diyos.
Kaya kailangan equip po tayo eh. Alam po natin yung ginagalawan natin. Bakit ba tayo nasa church? Bakit ba tayo nag-a-usher? Bakit ba tayo nagtuturo? Kailangan po tayong ma-equip para mas malalim po nating mapaglingkuran ang Diyos. Kaya po lahat ng pinagkalooban ng Panginoon na maging guro, magpastor, magturo kayo. No? Kaya po yung mga iyan ay trabaho ng Diyos sa iglesia. Kasi kung wala po kami, paano natin maintindihan ang salita ng Diyos? Kaya kailangan po nating ma-equip para hindi lamang po kami ang laging tumatayo sa inyong harapan. Ma-exercise po ninyo ang inyong mga kaloob. Darating po tayo dyan. Kaya kung titingnan po ninyo, nakikita po ninyo yung ministry fair. Ayan. Una po, nais po nating ma-equip. Sumunod po, tignan po natin, to edify. Ibig pong sabihin ng to edify or building up the body of Christ. Ibig pong sabihin, palakasin po natin ang iglesyang ito. No? Magtatrabaho tayo, gagawin po natin ang lahat sa kapurihan ng Panginoon para lahat po tayo ay mapalakas at magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung kapag umuulan, wala na kayong lahat. Kasi asin kayo ng sanlibutan, baka matunaw. Hindi po kayo matutunaw. Kahit umulan, punta po kayo sa church. Kailangan po natin ng bawat isa. I-edify po natin ng isa't isa. Ang iglesyang ito upang magpatuloy ang lahat sa paglilingkod po sa Panginoon. Parang gumagawa ng isang building. Kapag ka nagtatayo ng isang bahay, hindi naman pwedeng magtrabaho isa lang. Diba? Tanong natin si Kuya Aldrin, kung kaya niya magtrabaho mag-isa, gagawa ng isang bahay. Hindi po. Ganon din po ang church. Hindi po namin kayang kaming mga manggagawa lang. Kailangan namin kayo. Kaya ang Diyos nagkaloob po ng mga kaloob na yan para tayo po ay magpalakasan, magtulungan, at sumunod. To unite. Ibig pong sabihin, to unite the body of Christ, na habang nagsasama-sama tayo, nagpapalakasan tayo, nagkakaisa po tayo hanggang kamtan po natin yung pananampalatayang gusto ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi dyan, ang verse, hanggang kamtan o makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, ang maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kaya kung titignan po ninyo, ano po ang punto? Kinakailangan po nating gamitin ang ating mga kaloob, ang mga kaloob ni Kristo, upang sa ating pong pagsasama-samang paglilingkod, ay maabot po natin ang mataas na antas ng pananampalataya kay Kristo, upang maging ganap ang ating pagkakilala kay Kristo. Yun po yung desire namin, na lalo nyo pang makilala si Jesus, lalo nyo pang paglingkuran ang Diyos. The goal is that the church would grow to complete Christ-likeness so that when the world looks at us, it gets a glimpse of the Savior. Sabi dyan, para tayo, ang iglesia, yung complete na ibig sabihin, maging kawangis tayo ni Kristo. Na kahit anong masakit, mabigat na salitang ibato sa atin, gawin sa atin, mangyari sa atin, magpapatuloy tayo kasi yung wangis ni Kristo, iniingatan natin, nasa atin. At habang nakatingin ang mundo sa atin, nakikita nila si Kristo sa atin. Kapag titingin po ang mga kapitbahay nyo sa inyo, sino ang nakikita? Kayo ba? O si Kristo? Dapat ang nakikita si Kristo. Kaya po mga kapatid, ikaw at ako ay may kaloob mula po sa Diyos. At ang sabi dyan, unang Pedro 4:10, bilang mabubuting, di ba? Iglesia kasi church. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Kaya hindi po pwedeng sarili lang natin ang ating iisipin. Iisipin natin ang lahat sa lahat ng ating ginagawang paglilingkod. Kaya kung talagang mahal po natin ang Panginoon, gagamitin natin ang ating mga kaloob na ibinigay niya sa atin
sa paglilingkod sa Kanya. Kaya po mga kapatid, ang sabi po ng ating pag-aaral, lahat po tayo may mga spiritual na kaloob. So umagang ito, nais ko pong tulungan kayo na ma-discover ano nga ba ang spiritual na kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang atin pong ministry fair, hindi ko alam kung nababasa po sa likod o maaaring nabasa na ninyo ng mga nakakaraang linggo. That is our ministry opportunities. Diyan po sa mga ministry na yan, nakapaloob yung ating pinag-aralan. To guide you, para makita ninyo kung ano po ang mga spiritual na kaloob sa inyo ng Diyos. Tutulungan po namin kayo. Malinaw po ba? Yung mga hindi nakabasa, ito po yon. Meron po sa loob ng iglesia, nang sabi dyan, pastoral ministry. Meron po sa inyong pinagkalooban ng Diyos na kayang mag-preach, magturo ng salita ng Diyos. Preacher, teacher, mentor. Mentor o life group leader. So, ibig pong sabihin, kaya po kayo, meron po tayong mga life group leaders. Di po ba every after service, bumababa tayo sa Sunday school, may nagli-lead sa inyo. Kasi po, ang kanilang kaloob ay pastoral ministry. Pagtuturo ng salita ng Diyos na itinuturo din naman po namin sa kanila. Na para magturo sa inyo, kung meron po sa inyong kaloob na ganyan, gustong-gusto nyong magturo, baka po yan ang inyong spiritual na kaloob. Mamaya po, after ng ating worship service sa ating Sunday school, sa divided session, meron po kaming mga papel na iniredy. Maglalagay po kayo ng inyong mga pangalan, cellphone number, edad, at ministry na gusto ninyong pasukan. Ituloy po natin ang mga ministry pa. Kung wala po kayo dyan sa pastoral ministry, baka po nandun kayo sa mission evangelism ministry. Baka po, ang love ninyo, ang gusto po ninyo mag-share ng gospel sa inyong mga katrabaho, sa inyong kapamilya, sa mga kaibigan po ninyo, witnessing, life group, leaders, baka po nandyan ang inyong mga kaloob. Ibig pong sabihin, nandun kayo sa mission and evangelism. Sumunod, kung wala pa rin po dyan, baka Sunday school teachers. Yung every Sunday, pagkatapos ng worship service, di po ba, may Sunday school tayo, Sunday school po yon, yung breakout session. Baka po merong gustong magtuturo ng kalalakihan, kababaihan, young married, YWAM. Magsasign lang po kayo, ilalagay po ninyo kung anong ministry ang gusto po ninyo doon. Sumunod, pakipicturean nyo nga po mga life group leaders para hindi ko na ibabalik mamaya. Sige po, quick lang po, quick please. Thank you. Okay po. Iyan po yung mga ministry na po pwede po ninyong pasukan kung yan po ang leading sa inyo ng banal na Espiritu Santo. Kung wala po dyan, baka nandito, ayan, ang liliit. Sa LAM, ayan, ang ating music ministry, ang ibig pong sabihin ng LAM, kapag naririnig po ninyo yung LAM, ibig pong sabihin yan, liturgy arts and music. Nakapaloob po dyan ang ating mga musician, ang atin pong mga singing, dance, at multimedia. Ayan po, live streaming, presenting, graphic design, video editing, photography, social media, managing, and auto tech. Mga kapatid, kailangan po namin ang mga ministry na yan. Baka sa inyo, meron pong mga kaloob na ganyan, kahit po may asawa na kayo, tatay na kayo, nanay na kayo, pwede po kayong maging mga graphic designer ba kayo? Okay po. Sumunod, kung wala pa rin po dyan, sa prayer intercessory. Ayan. Sa prayer intercessory, napakamahalaga pong sangkap nito sa loob ng iglesia. Kailangan po namin namang magpipray para sa iglesia, para sa bawat isa sa amin na mga tumatayo sa harapan. Yung mga, pwede po kayo sa prayer intercession. Meron po tayong every Saturday morning prayer, 6 a.m. At every Sunday, before worship service, nagpipray po ang ating intercessors para sa gawain ng pagsamba.
Pwede po kayong mag-join dyan. Sumunod po, kung wala pa rin dyan, ushering and presiding ministry. Next year, magtuturo po ako regarding sa ushering and presiding ministry. Kung nais po ninyong tumayo bilang presider, mag-usher, pwede po kayong mag-join kahit po anong kapisanan, kalalakihan, kababaihan, young married. Mga kalalakihan, wala pong usher sa mga kalalakihan, ano? Puro mga babae lang. Ayaw nyo? Pwede po kayong mag-ushering ministry. Sumunod, kung wala pa rin po dyan ang inyong kaloob sa kapisanan group. Kung wala po kayong grupo, mga kapatid, listen, kalalakihan, kababaihan, young married, YWAP, pagkatapos po ng ating worship service, di po ba, merong mga divided session tayo, may Sunday school tayo, baka hindi pa po kayo kasama sa kalalakihan. Join po kayo. Mga lalaki po ito na may mga edad na 46 pataas. Yung mga kababaihan, baka po wala pa kayong group. Join po kayo sa mga kababaihan. Yung katulad po kahapon, ang ganda ng gawain, yung Calcab Fellowship ng Bulacan, District 1 and 2, kalalakihan, kababaihan, ako po, nang maglalaro na mga kalalakihan. Wala pong makapaglarong kalalakihan, kakaunti. Kasi kukunti yung mga lalaki. Alam po ba ninyo ang totoo? Kukunti po ang papasok sa langit ng mga kalalakihan. True po yun, wag po kayong tumawa. Mga babae, sa dami nyo, marami tayong papasok sa langit. Pero mga kalalakihan, join po kayo mga kapatid. No, join po kayo sa group ng mga kalalakihan at kababayan young married YWAP. Kung wala pa rin dyan, ayan pa, mayroong food service ministry. Yan. Lagi pong may kainan sa church. Baka gusto nyo magluto, baka meron po kayong mga expertise o masasarap na menu. Baka meron pong masasarap kayong menu. Ayan. Ministry din po yan, mga kapatid. Sabi doon yung gawain ng paglilingkod. Yan po yan. Okay? Kung wala pa rin dyan, baka pwedeng maghugas tayo ng plato. Magwalis. Diba? Paglilingkod din po yon sa Diyos, mga kapatid. Sumunod, ito po, giving of financial, assistance or pledge. Kahit po ang ating pera, pwede po nating ipaglingkod sa Diyos. No? Minsan sobrang busy natin sa business, sa trabaho po natin, anumang amount, hindi po tithes yun dapat hindi tithes, hindi offering. Pledge po yan, hindi po nyo kukunin sa inyong tithes and offering. Ibibigay ninyo para sa gawain ng misyon, pagtuturo ng bata, o pagkain ng bata, o anuman, iyan po ay giving. Sumunod, driver. Naku, kawawa naman si Kuya Nandeng. Asa si Kuya Nandeng? Grabe, pagod kahapon. Ayan, sa mga kapatid, kung may mga driver po dito ng manual, pwede po kayong pumasok sa ministry. Katulad po kahapon, 2 gawain po yun. Kalalakihan, kababaihan, YWAP, national po yun. So, naghatid po at nagsundo si Kuya Alan at si Kuya Nanding. Baka pwede po na kayo ang tumuang sa kanila. Hindi po nila kaya, hindi po sila si Superman. May mga trabaho rin po sila, may mga obligasyon din pong iba na minsan hindi po sila available. So mga kapatid, dyan po yung mga ministry na pwede po ninyong pasukan. Hindi ko alam kung pinictura ng mga leaders. Mamaya po sa ating breakout session, sa ating Sunday school, meron po tayong gagawin. Didesisyonan po natin ang kaloob sa atin ng banal na Espiritu Santo. Magpapasya po tayo kung anong ministry ang atin pong papasukan. Pwede po ninyong sabihin na hindi ako karapat-dapat, Jack. Ang tanong, sino po ba ang karapat-dapat? Even myself. Hindi po ako karapat-dapat maglingkod sa Diyos. Pero, pinapaging dapat ako ng Diyos. Kayo rin po. Pwedeng-pwede at gustong-gusto po ng Diyos na maging karapat-dapat po kayong kagamitan ng Diyos. Kung ano man po ang kaloob ng Diyos sa inyo, huwag po ninyong sayangin. Huwag po ninyong sayangin. Kung ano mang talento na namana po ninyo, kung ano man ang mga spiritual na kaloob po ninyo, gamitin po ninyo para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Pwede po niyo sabihin, mahirapan ako, may trabaho ako. Mahirap yan, pastor, hindi ko nga kaya yan .
Marami pong magiging alibay tayo. Wala akong oras, busy ako, hindi ko kaya. So mga kapatid, kapag yan ang nakalagay sa isipan natin, in-entertain natin si Satanas. Si Satanas ang naglagay niyan. Kasi ayaw ni Satanas na paglingkuran ninyo ang Diyos mula sa inyong mga kaloob. Kaya po, lahat po tayo, tandaan po ninyo, walang mahusay, walang magaling. Lahat po ang Diyos ang magsusupply ng karunungan, ng kakayahan. Balansyado po ang Diyos. Kung kayo po ay nilagyan ng Diyos ng kanyang kaloob na spiritual, gagamitin niya kayo, sasangkapan niya po kayo ng kaalaman at ng kakayanan. Kaya po ang dapat nating gawin, mag-step up po tayo. Paglingkuran po natin ang Diyos sa atin pong mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Pwede po nating sabihin, we are limited, but God is not. He is not limited. Yung isipan natin na hindi natin kaya, ang Diyos lahat kaya. We are imperfect, yes, but God is perfect. Perfect siya kung ibinigay niya yan sa inyo. Isasangkap niya sa inyo ang kakayahang kailangan po ninyo. We are weak, but God is strong. Malakas po ang Diyos. Kung tayo po ay mahina, mahina ang loob, mahina ang confidence po natin, ang Diyos ang maglalagay noon sa atin. Mga kapatid, our love for God will be reflected in our service to Him. Kung sinasabi po ninyong mahal ninyo ang Diyos, ire-reflect yan ng inyong paglilingkod. Kung sinasabi nating mahal natin ang Panginoon, ibibigay natin ang ating buhay para paglingkuran ang atin pong Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, ano man ang mga talento o espiritual na kaloob ng, ano ang mga talento o espiritual na kaloob na binigay sa inyo ng Diyos. Ginagamit po ba ninyo ito para sa Diyos? Ano ang decision ninyo? Will you serve God or not? Mga kapatid, sa huli, gusto ko pong lahat tayo tumingin. Maliit yata. It is an honor to serve the living God. Maaring kapag ka nagiging perfect yung trabaho nyo sa opisina, nakakatanggap kayo ng mga commendation, pero ang paglilingkod sa Diyos, it is an honor. We are serving a living God. Tayo po ay naglilingkod sa isang buhay na Diyos. Karangalan po yan. Serving God is a blessing in itself. Kaya minsan, ang tagal na nating Kristiyano, bakit parang hindi mapagpala ang ating buhay? Baka gusto ng Diyos, paglingkuran mo siya. Because it is a blessing to serve Him. And it is an opportunity. Ito po ay pagkakataon. Katulad ni Nanay Aida, hindi siya nakapagturo sa school. Pero ngayon, ang tinuturuan niya, mga anak ng Diyos. Maaaring hindi kayo mga naging engineer. Pero, kayo ang nag-repair ng bahay ng Diyos. Kayo ang nag-asikaso ng mga tulo. Bahay yan ng Diyos. Yung mga engineer, yung bahay na tinatayo nila, mabubulok dito sa lupa. Pero yung bahay o yung lugar ng iglesia ng Diyos, ang templo ng Diyos na inaayos ninyo, mabubulok man. Pero yung ginawa ninyong paglilingkod, i-recognize po yan hanggang sa langit. Sa tech, yung mga sira-sirang mga equipments natin,
Si Kuya Leo, pagdating ko, kung nung binubuting-ting niya, inaayos niya lahat bago mag-practice ang lang. Mga kapatid, sa Diyos, kami malilimutan namin yung mga ginawa niyong yan eh. Pero ang Diyos recorded sa langit lahat ng inyong pagpapagal. Yung mga aircon natin, gusto ng leadership ng church, malamigan kayo sa pagsamba ninyo sa Diyos. Hindi ko alam kung gaano nakatanda yan. Pero kung walang nagme-maintenance dyan, baka namamaypay tayong lahat. Lahat ng inyong ginagawa, it is an opportunity. Si Kuya Dante nandito nung Friday eh. Pinagawa yata isang aircon. Ewan ko, magana na po ba? Lahat po ng yan, mga kapatid. Hindi naman napapansin ng lahat yan. Eh kung hindi ko kayo nakita, hindi ko rin naman alam. Pero, nakita po kayo ng Diyos. Nakikita po kayo ng Diyos. Yung mga pagkakaloob nyo, minsan may mga nagkakaloob. Walang pangalan. Hindi man kayo nakilala ng treasurer. Kilala kayo ng Diyos. It is not easy, but fulfilling. Hindi ko alam kung ano yung damdamin nyo kapag natapos nyo isang ginagawa ninyong paglilingkod sa Diyos. Yung lang, required sila every 5 p.m. ng Saturday, devotion nila. Nagsisikap sila. Kapag wala sila ng 5 p.m., nag-start kami ng devotion. Yung mga late na dumarating, hindi nila alam paano sila lalapit. Hindi nila alam paano sila magtatago sa akin. Huwag kayong magtago sa akin. Huwag niyong gawin yung ginagawa niyo sa akin. Gawin niyo sa Diyos. Kapag lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, listen carefully please, hindi tayo late darating sa pagsamba sa Diyos. Hindi tayo late na darating sa ating mga gawain. Kasi ginagawa natin ang lahat para parangalan ang ating Panginoon. Pero kung para ma-please nyo kami ni Pastor, kaming mga worker nyo, limited po ang tao. Baka hindi namin kayo mapansin. Pero ang Diyos, lahat kayo nakikita ng Diyos. Kahit gaano po kayo karami, kahit po kayo nasa sulok-sulok dyan, nakikinig ba kayo o hindi? Hindi ko naman nakikita kasi itong posting to. Pakitanggal nga to, Kuya Dante. Hindi, joke lang. Nakaharang sa joke lang. Nasira po yung monitor dun eh. Kaya yung mga nandun, pwede po kayo mag-cellphone na lang dyan. Hindi nyo man nakikita yung PowerPoint. Hindi, joke lang po. Pero mga kapatid, ang totoo, nakikita kayo ng Diyos. Kaya sa akin, di ba, bawal kayo mag-cellphone. Hindi para sundin nyo lang ako, kundi gusto kong marinig ninyo ang Diyos. Ang ganda ng message ni Pastor last Sunday. Yung social media, mayat maya, kaulayaw ninyo, kasama nyo, kausap nyo. Pero during worship service, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nag-Facebook kayo. Kausap nyo yung, Mare, 2:00 tayo ha, sa SM tayo. Mare, anong dala mo? Mare, malilate ako ha, kasi maglalaba pa ako. Kaya nyong gawin yun habang sumasamba kayo sa Diyos? Kaya nyo? Dapat hindi. Alam po ninyo, ako mabigat ang loob ko. Kagabi, sinesend ko po yung PowerPoint ko kasi maghapon akong wala. Mag-8 na kami umuwi kagabi. Hindi ko dala yung iPad ko. Pagdating sa bahay, ang hina yata ng internet namin, hindi ko ma-send yung PowerPoint ko. Hindi ko talaga siya ma-send kung saan ano na pinaggagawa ko.
Kaya pag Sunday po, ang bigat ng loob kong bubuksan ko yung cellphone ko, yung data ko, yung internet, ayoko. Kasi sa Diyos lang talaga sa akin yung Sunday. Kaya 3:00 ng madaling araw, bumangon na po ako para iayos ko yung PowerPoint ko. Naayos ko naman kasi tulog yung lahat ng tao, katulog kayo. Kaya malakas yung internet. Joke lang. Na-send ko po. In-off ko rin. Ayoko pong nag-on ng data habang hindi ako natatapos sumamba sa Diyos. Kaya madalas after lunch ng Sunday, sandamakmak na yung mga messages sa phone ko. Okay lang yun. Mahalaga ang Diyos eh. Ang Diyos ang mahalaga sa akin. Kaya kahit anong sabihin po ninyo, marami po nagsasabi sa inyo, si Jack napaka-stricta. Hindi po ako stricta. Akala nyo lang. Nag-set po kayo ng gawain ng 8:00 ang pagsamba, start tayo ng 8:00. Hindi pagiging stricta yon. Iyon po ang itinakda nyo, dumating kami gantong oras ang pagsamba, dadating po kami before 8. Sasambahin natin ang Diyos ng 8:00. Bawal ang cellphone. Hindi po pagiging stricta yon. Gusto po naming mga manggagawa ninyo, lahat tayo, ma-experience natin ang Diyos. Kasi babalik kayo sa trabaho nyo bukas. Hanggang Sabado, Linggo uli ang balik nyo, na kapag hindi kayo naturuan ng salita ng Diyos, kapag humarap kayo sa mga masusungit nyong boss, sa napakaraming trabaho, napakaraming demands, yung mga due date na mga credit card ninyo, yung mga cheque nyong tatalbog, hindi nyo kayang harapin yan. Kaya habang tayo po ay nasa church, paglingkuran natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos. Pag natapos ang araw ng Panginoon, saka natin harapin ang trabaho natin, ang buhay, simula bukas hanggang sa Sabado. May lakas po tayo, may karunungan tayo, may wisdom tayo mula sa Diyos. Mga kapatid, hindi natin kaya sa sarili lang natin. Kailangan natin ang Diyos. Iyon po yung gusto naming maintindihan ninyo. Hindi po tayo nagpapalipas ng oras sa loob ng church. Kasi kung magpapalipas lang tayo ng oras sa loob ng church, sa bahay na lang po tayo, online worship na lang tayo. Hindi po. Sasambahin natin ang Diyos kasi karapat dapat sambahin ang Diyos. Ano ang ginagawa nyo sa loob ng church? Maaring ngayon walang nakahawak sa cellphone sa linggo. Si Pastor Ernest ang speaker, hahawak ko sa cellphone, hindi masungit si Pastor. Pwede kay Pastor nagme-messenger, nagpe-Facebook. Hindi po. Kala nyo lang. Mabait lang si Pastor. Kasi kanya-kanya po tayo ng pagharap sa Diyos. Kaya kung paano nyo trinato ang oras at araw ng pagsamba sa Diyos, lahat po yun ipagbibigay sulit natin sa Panginoon. It is not easy, but fulfilling. It is not the path. It is the path we need to take. Mga kapatid, paglingkuran po natin ang Diyos. Ibigay po natin ang ating buhay sa Diyos. Huwag po ninyong ubusin ang inyong oras sa inyong trabaho, sa inyong pamilya. Ilaan po ninyo ang bahaging para sa Diyos. Kasi ang Diyos hindi po magkukulang sa inyo. Hindi po kailanman magkukulang ang Diyos sa inyo. Lahat po tayo makatatayo, makakapamuhay sa biyaya lamang ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, nakikita po ninyo kaming lahat. Narinig po namin ang mga sinabi mo. Huwag po ninyong hayaan na maging matigas ang aming puso. Lahat po kami, bigyan mo kami ng pusong masunurin. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa gusto mong ipagawa sa amin. Sa oras na ito, pagkatapos po ng aming pagsamba, pupunta po ang iyong mga anak sa kanilang Sunday school. Doon po sila
maglalagay ng kanilang desisyon kung anong ministry ang inililid mo sa kanila. Lord, lahat po kami, kausapin mo. Lahat po ng iyong mga anak na naririto, pakisabi po ninyo sa kanila kung anong ministry ang ibinigay mo na sa kanila na hindi nila napapansin. Bigyan mo kami ng talino. Bigyan mo kami ng talino na malaman ang iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kaalaman upang patuloy na ipaglingkod sa inyo ang mga talento na ibinigay mo sa amin. Basbasan mo ang aming buhay. Baguhin mo kami. Ang aming buhay Kristiyano, lalo pa kaming lumalim sa iyo. Lalo pa namin kayong makilala. Lalo pa namin kayong maranasan. Lalo pa namin ipaglingkod ang aming buhay sa inyo. Hayaan po ninyo na sa lahat ng aming gagawin, maging paglilingkod namin sa inyo. Purihin ang iyong pangalan. Amen. Magandang umaga po.